natatawa na to si Yusek. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Department of Health. Walang iba kundi si Undersecretary Albert Domingo. Good morning, Yusek Domingo, sir. Good morning, Yusek. Oh, Good Yusek na morning siya. mga kapuso. Good morning Tuesday and Christian at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ayan, good sabi ni Christian. Yusek na siya. Oh, O, Yusek. diba? Ganda narinig kasi kita, Asek. Yusek, ang sabi Yusek ko. na. Oh, Yusek na. Yusek, sabi nga namin, itong sa nabota nga, sabi nga ni Christian, hanggang ngayon, doon sa condominium niya yata yun. No? Ano, naaamoy din nila sa bahagi dito ng Quezon City. Ang gusto naming malaman, pagka ganito bang patuloy kang nalalantad o na-expose sa ganitong uri nung... Mababang kalidad ng hangin. Oo, at saka yung usok na nanggagaling dyan sa landfill na yan. Ano ba ang posibleng idulot na risk niyan o peligro sa kalusugan natin? Oh, Tuesday yan nga no. Patuloy nga yung pagsunog at pag-apula na rin at narinig ko nga yung lead-in ninyo na tama yon. Sabi nga noong Task Force na Votas by the end of April na this week na sana matapos na. Yung kalusugan kasi natin na hindi natin masyado napapansin yung hangin hanggat may ganito tayo na amoy. Pero higit pa po dun sa amoy, ang aming ikinababahala ay yung tinatawag na particulate matter 2.5 or PM 2.5. Yung PM 2.5 po, ibig sabihin, yung napakaliit na alikabok, mas maliit pa siya kaysa sa hibla ng buhok. Para malaman na ating mga kapuso na yung hibla ng buhok ay 30 na micrometers. Napakaliit niya na micrometers, 30 micrometers yung hibla ng buhok. So yung PM 2.5, 2.5 lang kumpara sa 30. Pwede niyang pumasok sa baga, dadaan yan sa ating hingahan, sa ilong, sa ating lalamunan. Pero ang pwede niyang pumunta sa kalalim-laliman ng ating baga doon sa tinatawag na alveoli. Papasok siya doon kung saan maaari siyang tumawid at papasok doon sa ating dugo. Now, anong mga pwedeng health risks niyan? Pagka doon pa lang sa ilong, saka doon sa ating hingahan, kung may hika tayo, pwede tayong magkaroon ng irritation, pwede tayong magkaroon ng asthma attack, doon sa mga may COPD o chronic obstructive pulmonary disease, pwede rin ho tayong atakihin. Tapos, pag sinabing atake sa baga, hindi atake sa puso. Tapos, yung pag umabot na yan doon sa ating dugo at hindi pa rin siya natigilan ng after a few days or a few weeks, pwede ho maapektuhan or lumala yung ating mga sakit sa puso at iba pa. Ayun. Ay, parang narinig ko nung nakaraan, sinabi ni Secretary Ted Herbosa, nagsagawa kayo ng blood extraction. Pumunta sila sa may Obando. Doon sa mga residente na naapektuhan nito. Para saan po yung blood extraction? Ano ang purpose po nun? Yes, natuloy yan Tuesday and Christian, no, na kasi nandun kami mga 2 weeks ago, bumisita kami sa Obando, nakita nga naming sitwasyon. Depende nga sa takbo ng hangin eh. Pag umaga, wala, pero pag nag-iba na yung ihip ng hangin sa bandang hapon gabi, papasok na yung usok. So, ang ginawang blood extraction ay para tingnan rin kung may mga ibang trace elements or chemicals na nakuha dun sa ating usok. Kasi basura kasi halo-halo eh, hindi mo masabi kung ano yung laman. So far, wala naman kaming mga reports pa nakukuha sa ganong gawi. Pero Tuesday and Christian, nag-set up na rin kami ng aming field hospital. Ang JB Lingad, DOH JB Lingad ay nagtayo doon sa mismong evacuation center ng temporary field hospital para yung ating mga kapuso na apektuhan, lalo na yung nabanggit ko, no, yung matatanda, may sakit sa baga, pwede silang sumangguni doon kapag may nararamdaman. Kumusta, Yusek, yung mga kababayan na natin na nananatili sa evacuation center? Wala pa naman monitor na nagkaroon ng sakit dahil dyan sa sunog sa Navotas? Yung mga nasa evacuation center, nagko-complain sila ng yung iritasyon sa paghinga, irritation, yung iba paninigip ng dibdib. Pagka natatanong naman namin, karaniwan sila yung meron ng tinatawag na pre-existing conditions. Meron na silang hika dati, meron na silang emphysema. At pag ganyan kasi, ang solusyon at ginagawa natin, meron tayong mga inhaler, may mga rescue medications na tinatawag. Meron tayong nakuha ulat na isa o dalawa yata na dinala sa ospital, hindi dun sa evacuation center. Ito naman, ganun rin, no, yung mga ating mga kababayan na meron pre-existing conditions. Kasi po, syempre, sabi nga, pag tinatanong kami lagi, ano bang best solution? Sabi namin, kung hindi pa mapatay yung apoy, pinakamaganda, umiwas dun sa lugar na nauusukan. Pero alam namin na, syempre, hindi naman lahat ng kapuso may ganong luxury, no, na, lilipat muna ako sa kabilang bahay ko. Hindi tayo lahat ganon. So, importante, as much as possible, makaiwas dun sa usok or magtakip ng
ilong at bibig gamit ang ating N95 Oo. mask. Oh, Yusek, pero paano pag halimbawa kami ay nasa Caloocan, Quezon City o ilang kalapit lugar dahil ang problema dito, Mamo at Yusek, hindi mo nakikita Oo. na bagamat medyo naamoy, pero paano ba natin malalaman na Yusek na kailangan na nating magsuot ng mask? Tama, magandang tanong yan, Christian, no? Dapat ating pinapansin at online sila. Nakita namin yung DENR, Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau. Kung di ako nagkakamali, yung sa Metro Manila at nakafollow na rin ako, check nyo yung verified na yung may blue check ng Meta, DENR, EMB, NCR. So maya't maya, I think umaga at hapon, nagpo-post sila ng update kung ano yung tinatawag na Air Quality Index, AQI. Maganda po yung kanilang infographics, merong green, may color na yellow. Tapos ang ayaw natin na kulay kapag naging orange o kaya naging purple o kaya naging red. Ibig sabihin kasi, yung yellow parang fair, ang green good. Pagka ikaw ay nagpunta na sa air quality na nagiging orange na siya, ayun yung mga tipong sinasabi na namin na stay indoors, sarado yung ating bintana at pintuan. At pagka naging purple siya or worse yung pinakapula, ayun talaga, evacuate pagpula. Pero wala pa kami nakikitang pula that part. Tignan lang natin yung AQI. Ayun. Ang hirap naman yata nun, na magsasara ka ng pintuan at ng bintana, napakainit pa naman. Oo, pero ang advice Yun dyan, na nga. yung kung may sakit, senior citizen na meron man, maganda man o kalidad o hindi, mag-face mask. Tama ba yun, Yusek? Oo. Unahin ko yung sinabi ni Susie, no? Magandang punto yan, Susie, na sabi nga namin, paano nang gagawin kung siguro kung tayo mga kapuso natin, no? Napakainit ng panahon. Tapos dalawang binabantayan, merong heat index, meron pang air quality index. Quality. Paano kung parehong mataas, anong gagawin natin? Sabi nga po namin, sa medisina, titingnan natin kung ano yung mga pwedeng makasakit sa atin o yung pwedeng ikamatay. At kumpara sa init, ang breathing natin ay actually mas mahirap bantayan. So, mas mabuti kung talagang malala yung air quality. Again, kung kayang lumipat muna sa ibang lugar, kung may mga, hindi naman kailangan may property, kung meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa ibang syudad, lalo na sa bandang timog ng Metro Manila, pwede bumisita muna kung malala yung hangin. Now, yung tanong ni Christian, paano kung talagang kailangan lumabas o kaya nandun lang sa lugar, ang ating gagamitin po is N95 face mask or kung hindi N95, KN95. Ngayon, laging tinatanong, paano kung walang KN95, N95? Ano man po ang available, pwedeng surgical mask na dinoble, o kaya kung wala pa rin talaga, tela na malinis na binasa ng tubig, takpan ng ating bibig at ilong. Ang importante, nakahulma sa ating mukha. Ayan, May para takip. maiwasan Para ang nafi-filter. langhap. Sabi ko nga kanina, 'di ba, ang hirap na iwasan yung ganyan lalo na pag nandun ka. Yung Lalo iba, kung kailangan mo lumabas, mamili. alam mong ginagawa ng iba. Sabi nga kung maaari, umalis ka muna doon sa lugar na yun. Nagpapalipas ng oras sa mall. Ayun nga. Mas Aircon malamig. pa. Aircon, mas malamig. Doon na lang sila. Alam mo, Pero gastos naman. sa totoo lang, Susie, actually, scientifically, tamang solusyon yun, di ba? At wala naman tayo pinopromote na mga mall, ibang usapin yung mga komersyo. Pero kasi actually, isa pang advice, kung meron ho tayong aircon sa bahay, isara yung mga bintana at pintuan, tapos i-on yung aircon kasi may filter yung aircon. Ayun. So tama, kung walang aircon sa bahay, actually practical yun, pumunta dun sa isang air-conditioned na establishment. Lugar. Hindi mo naman kailangan gumastos, Christian, pag nasa mall ka. Pwede ka lang doon, paikot-ikot, upo ka doon, ganyan. Hanap kang free taste. Oo, para lang mapalipas mo yung oras. Pero Yusek, kung sakali lang na ikaw ay nakalanghap, ano ba yung dapat gawin at saka anong gamutan ano ba yung yan? sintomas kung ikaw ay napasobra doon sa nalanghap na hindi magandang kalidad ng Toxin. hangin? So pinaka-binabantayan natin dito is yung kahirapan sa paghinga, yung difficulty of breathing. Kung tayo po ay talagang nahihirapan ng paghinga o naninikip ang dibdib sa paghinga, ay pumunta na ho tayo sa ospital or health center na pinakamalapit. Kasi ayaw natin na malagutan ng hininga, lalo na yung mga hinihika, ay may emphysema at yung may COPD. Now, kung medyo nahihilo ng konti, again, ang first aid talaga is reduced exposure. Ibig sabihin, lumayo dun sa lugar or magkulong muna sa loob ng bahay na nakasarado nga yung bintana at yung ating pintuan. Tapos mag-ventilate tayo. So sa loob, yung kung may aircon, i-on ng aircon. Kung wala,
basta nakasarado ang bintana pero naka-on yung ating electric fan. Pero yun ang pinakamagagawa natin kasi sa sitwasyon na ito, hangin yung ating binabantayan, nakapaligid sa atin eh. Right, tama. Ay, isa pa sa concern namin, Yusek Domingo sir, ito ang dami kong nabalitaan, maraming nauospital dahil doon sa sama ng tiyan. Sabi nila may LBM, sabi nila amoebiasis. Kakagaling ko lang kahapon dyan sa isang ospital dito sa May Bambang. At sabi nung doktor ko doon, puno ang ER nila. Dahil sa doon sa masakitan tiyan. admission ng maraming nag-LBM. Ano Oo, sa tubig titignan ba natin yan? Sa kasi- init ng panahon? Oo. Actually, titingnan natin na ang mabilisan ko naiisip na posibleng dahilan ng ganyang sitwasyon ay ang pagkain at ang ating tubig. Maaaring pwedeng amoebiasis, pwedeng hindi amoebiasis, pwedeng ibang germs kung sabihin na nga ibang mikrobyo. Pero importante ho yung tubig. Ito rin kasi yung panahon Tuesday na uso ang ice, ang halo-halo, ang ice scramble at kung ano pang hinahaluan ng yelo. Mahalaga po na sigurado tayo kung saan kinukuha yung yelo. Kasi, okay, pag-usapan natin ang halo-halo. Siyempre, merong evaporated milk, may mga sangkap, mga dilata yon, nakabote, okay yon. Pero hindi natin napapansin saan nanggagaling yung yelo. Kung yung yelo, yung pala nakasalpak sa ibabaw ng kalye, tapos tinitibag-tibag lang mula doon. Ay, teka muna, wag po tayong bumili sa ganong establishmento o kaya sa ganong cart. Dapat, malinis ang handling. Tawag dyan food safety. Hindi ho pang social ang food safety. Pwede ho kayong para sa mga nakikinig natin na kapuso na nagbebenta ng mga palamig sa malamig, yung simple lang po na gumagamit kayo ng gloves na plastic, yung food grade gloves. Pag kayo ay sumasalok, hindi nyo sinasama yung buong braso nyo dun sa loob ng salukan. Kasi yan yung aking kailangan bantayan yung hygiene kapag naghahanda tayo ng mga inumin. At yan yung pwede maging sanhi ng mga nakikita natin na diarrhea. O kaya, yung yelo na gagamitin, kayo na mismo ang gumawa, i-freezer nyo, pero yung tubig, syempre galing doon sa mineral water o binibili doon sa mga water station. Pwede ba yun, Yusek? Purified? Oo. Magandang tanong yan, no? Sa mga water stations, siguraduhin po natin yung may permit ng local government. May mga sanitary permits yan eh. Tapos, kung tayo ay hindi pa rin nasigurado sa ating inumin, kasi minsan sasabihin ng ating mga kapuso, nakakabit naman ako sa Manila Water or Maynilad, di ba yan, ng Metro Manila, yan ng dalawang malalaki. Nakakabit naman ako sa kanila. Alam niyo po, importante, pansinin natin yung mga tubo natin. Kasi minsan, lalo na kung nasa isang lugar tayo na maraming mga tubo na exposed, hindi natin napapansin, meron palang butas yung mga tubo. Tapos kapag mababa yung water pressure, pumapasok yung tubig dun sa kanal at hindi na yun galing sa dun sa source na napopollute na siya. So pag gano'n at may duda tayo, tama yung sabi mo, Tuesday, Christian, na doon na muna tayo sa water stations. Or pwede rin naman yung sa atin pa rin, pero pakuluan ng 2 minuto at ang pagbilang ng oras ay simula sa pagbula sa pagkulo. Ayun, ayan. So, isa pang, Christian, Yusek, yung napakainit ng panahon. Init na. Ang init. Mayroon kaming Iinit pa mga raw. kakilala, Yusek, na hindi natin sure, pero sabi, sa init ng panahon na parang na-heat stroke, ganyan, na-heat stroke o Heat cramps. aneurysm, nakukuha ba yan sa init ng panahon? Oo. Yung ating init ng panahon, Tuesday and Christian, ayaw kasi natin mangyari yung tinatawag na heat stroke. Ang heat stroke, ibig sabihin po, mataas yung temperatura ng katawan na 40 degrees, 40 degrees centigrade pataas. Tapos may kasamang pagkawalan ng malay, pamumulan ng balat, usually ganyan yung mga sobrang pagpawis or sobrang walang pawis, sobrang pagtuyo. Yan yung heat stroke. Now, bago ka ma-heat stroke, dadaan ka muna sa heat cramps, sumasakit yung kalamnan, parang napupulikat. At yung iba naman, yung heat exhaustion na sinasabi. Ang solusyon dyan is mag-hydrate 8 to 10 glasses of water per day. Except kung nag-dialysis ka, kumonsulta sa doktor. Ngayon, Tuesday, yung tanong mo na paano naman yung mga merong stroke, yung hindi yung heat stroke, yung stroke o kaya yung may atake sa puso. Nangyayari ba yun? Yes, pwede siyang lumala kapag mainit ang panahon dahil meron tayong stress na nadadagdag sa ating katawan. Pag tayo naiinitan, nasa stress
tayo. So ang payo po namin sa mga may kondisyon na high blood, yan, yung mga ating mga suki ng high blood, ay wag mo munang lumabas-labas pag ganitong panahon. Sumunod pa rin doon sa guidelines na from 9 a.m. hanggang 4 p.m. Wag kong diretso sa init ng araw. At kung may nararamdaman tayo, lumilim muna at humingi ng saklolo. Ayun. Ang init nararamdaman mo, nasa labas ka talaga. Ang iba yung singaw nung init. Masakit sa balat. Oo. Nangungurot. At saka kaiba talaga, napakainit At ngayon. iinit pa daw yan. Uy, ganun ba Iinit yun? pa. El Nino. El Alert. Nino, alert. Ayan. Yun ang balita ko rin Christian, no? Kasi parang wala pa daw tayo sa peak Mayo daw yata yung peak, sabi ng pag-asa. Warm up. Yan nga. Ay, Panghuli, Yusek, bigyan mo ng payo yung ating mga tagapakinig, tagapanood, kung ano ba ang mabisang gawin ngayong panahon ng tag-init. Yan. Sa ganitong panahon, Tuesday and Christian, mga kapuso, kapag mainit ang panahon, ang talagang pinaka-tutulong sa atin is yung hydration, ang tubig na malinis. Hindi kailangan soft drink, hindi kailangan juice, basta malinis sa tubig. Mas maganda kung malamig, wag lang biglaan ng pag-inom, basta malamig yan, kasi nakakatulong yan para lumamig ang ating katawan. Yung ating pananamit, dapat wag muna tayo magsuot ng mga madidilim, saka mga hapit sa katawan. Mas maganda yung mga light-colored, puti, at yung mga cotton, kasi nakakahinga ang sinasabi. Maligo ng isang beses sa isang araw, hindi biro yon dahil ang bungang araw ay kapag ang alikabok naiipon sa ating balat at saka yung iba pang mga skin diseases nagsisimula doon. Tapos finally, quick note lang, Tuesday and Christian, yung personal hygiene ba, maghuhugas pa rin tayo ng kamay kasi yung mga sore eyes, yung mga influenza-like illness, nahahawa-hawa rin yan kasi ang dami nag-get together pero nakakalimutan maghugas ng kamay. Napakasimpleng gawin ng paghugas ng kamay pero maraming naiiwasan na sakit. Okay. Ayan. Yan lang muna sa ngayon, Yusek Domingo, sir. Sa susunod po ulit ha, sir, pagka kailangan ka namin. Thanks, Yusek. Yes, you're always welcome. Christian and Tuesday, magandang umaga mga kapuso. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Iba talaga yung Hilingan, walang pinopro